Good morning, Greco. Magandang umaga po, Manong Ted and Ma'am Chacha at saka na lahat na nanonood. Opo, salamat sa inyo pong panahon sa aming programa. Ito po ang ating unang katanungan mula po kay Chacha. Go, Cha. Good morning po, Sir Greco. Sir, para lang po mas maintindihan ng publiko yung hugot ninyo do sa mga post ninyo, tama po ba, kayo po ay isa sa mga host nitong Peanut Gallery Media Network? May show po ba kayo doon? Confirm po ba ito? Anchor po ang tawag sa amin, yes. Okay, Parang okay. host pero anchor po. Oo. So, nagbabalita rin po kayo para dito sa Peanut Gallery Media Network? Well, hindi balita parang meron kaming, we are allowed to parang make studies and presentations of topics that we want to talk about. So it's more of like that. It's not really news, it's Opo. commentary basically. Ayun, oo. Para at least din aware yung mga tao, where are you coming from your post, ano? Pero Sir Greco, dito po sa naging post ninyo nakaraan na may kaugnayan po dito sa may-ari ng PGMN na si Sir Franco Mabanta, are you speaking here bilang katrabaho po niya, as commentator, or as public figure concerned dito po sa mga nangyayari ngayon? Saan po kayo muhugot doon? Well, I think halo-halo na po lahat yun I mean, nabigla kami lahat dahil sa nangyari. Tapos, syempre, alam ko naman po kung paano ang entrapment. And dun nga, sabi ko nga the other time, nakita natin yung video ng pag-negotiate na doon sila sa hotel. Nakita natin yung video ng pagde-deliver ng pera. Nakita natin yung video ng entrapment. Pero wala pa tayong nakita na ebidensya na ito ay isang panginyikil or blackmail. So sabi ko nga, antayin natin yung ma-file na ang kaso para makita natin talaga ang storya. Cause that delivery of money could have been something else. Hindi ko man sinasabing it was something else, but it could have been something else. And however, in the media, we already parang concluded na it was an extortion activity. Pero hindi pa naman po ganun yun Kaya that's why naantay namin na makita sana. Dahil puro news lang naman po ang ating source naman ngayon. Mhm. Yun. So, kaya po ganun. Pero nagtataka kami na dahil, you know, parang ako ba, i-extortan mong speaker? I mean, why will you do that? How will you do that? Hindi ba parang sobra naman ang lakas ng loob mo? Gawin na extortan ng speaker. So, the NBI has to really show up evidence asa na extortion. Di ba? Are they text message, affidavits? So, yun po ang gusto natin makita. Yun natin sinasabi to. Oo. So, for you po, Sir Greco, yung mga naipakita na or lumalabas ngayon on social media, it's still not enough to prove na extortion po talaga yung nangyari, kagaya ng sinasabi ng NBI. Hindi pa po. Makikita po natin yan sa mga kasong, sa ebidensya ipa-file nila sa korte. Oo. Meron po kayong isang post, sir. Basahin ko, sir, ano, yung isang nakita kong post on your social media. Sabi nyo dito, the media attention with Franco Mabanta's arrest feels scripted. It doesn't make sense that a private citizen accused of a lesser offense gets 24/7 coverage while powerful politicians accused of plunder are barely scrutinized. Sabi nyo nga po, scripted yung parang media attention or arrest na nangyari dito kay Franco Mabanta. Ano po exactly ang ibig yung sabihin dito? Sir, may proof po ba tayo, solid proof na talagang masasabi natin na parang tila scripted talaga yung naging pag-aresto dito kay Yeah. Mabanta? Sabi ko parang scripted dahil sobra naman po talaga. Parang, sino ba naman mo si Franco Mabanta? I mean, hindi naman siya kilalang tao, hindi naman siya bilyonaryo, hindi rin naman po siya opisyal. Siya po ay isang social media outfit owner na para bigyan ng ganyan kalaking attention sa isang entrapment operation, bagamat si speaker ang ini-implicate dito na kanyang kinikikilan, pero to be given that much media attention, para naman nakakapagtaka dahil kung si Senator Bong Revilla po nakakulong na nakakasuhan, pero siguro pag nakita natin siya sa social media and media nung siya'y makulong at pag nagkakandak ng hearing, pinakamahaba na po siguro kalahating araw makita natin siya sa media. Pero tong kay Franco, sobra naman ang tutok. Parang talagang wala na.
inihiwalay na yung issue sa impeachment, inihiwalay na yung issue sa ekonomiya, issue sa giyera, talagang sa kanya lang nakafocus. Parang sabi ko, sobra naman to, parang hindi ho regular. Yung point ko, hindi regular ang pagkaka-handle dito na to my opinion, hindi magiging ganun ka tutok kung wala talaga nagtutulak. Iyon naman po ay opinion ko lang. Mhm. Just kasi hindi dahil nakita lang naman natin last week, lahat tayo nakaabang lang naman tayo sa news dahil hindi pa naman si Franco naman lumabas sa kahapon, hindi pa naman kami nag-uusap. So, yun lang po ang aking pakiramdam. Oo. Hindi siya normal. Sir, Yun lang. yung sabi niyo na hindi siya normal, parang nakalimutan na yung ibang issues, parang pakiramdam niyo may nagtutulak. Sino po ang sa pakiramdam niyo ay nagtutulak nito para maging ganito kalaki yung media attention kay Franco Mabanta at sa PGMN? Well, una, ang kalaban ni Franco sa issue, si Martin, number one. Pero hindi mo naman masabi si Martin, hindi mo alam. Pero yun ang nakalagay na naargabyado niya. Secondly, ang NBI is under the Department of Justice. The Department of Justice is under the Office of the President. Wala na naman pong mas mataas kay Martin maliban sa, sa hierarchy, maliban sa presidente. Bukod sa pinsan ng presidente yan, speaker po yan dating speaker. Still holds still very influential sa Kongreso. Pero sa akin hindi kikilos ang NBI ng ganoon na walang kamay ng Office of the President. Kung sino man po yun, hindi ko po alam. Pero Mm. yun po ang mga irregularity sa akin na nakikita. Okay. Hindi kikilos kung walang kamay ng Office of the President, but are you pertaining to the Hindi President yun. mismo, sir, or nasa loob ng opisina ng Office of the President para lang po mas malinaw? Ay, wala namang, lahat naman under the President. So hindi ko pwede ituro ang Presidente dahil hindi ko talaga alam. Pero without, siya naman nasa ulo talaga eh. Diba? So, yun po, hanggang doon lang I guess. Oo. So ang pakiramdam niyo po ito ay may kumpas ng Pangulong Marcos Jr. lahat ng nangyayari? Ang palagay ko, bare minimum, hindi kikilos ng ganyan kabilis against one individual. And mind you, napaka-close ni Franco sa kanila na hindi nila alam. Whoever, the president, palagay ko hindi pwede hindi niya po alam at hindi niya papayag. I mean, that's irrelevant naman sa kaso. Pero palagay ko lang yung how the whole entrapment, extortion entrapment, ang dami po entrapment na nangyayari every week. Pero hindi naman, syempre, hindi naman laging may nang-extort to speaker daw. Pero hindi kikilos ng ganyan ang gobyerno nang hindi tinutulak ng opisina ng Pangulo. Yun naman, opinion ko lang po yun. Wala naman akong ebidensya. It's just my opinion. Mhm, mhm. Sir, you said close si Franco. Close si Franco sa mga Marcoses. May mga lumalabas na rin pong balita online yan. Though may binigay pong pahayag ang Press Secretary si Attorney Claire Castro, she said po na dating naging parang manager ng social media ng Marcoses si Franco, but he worked with them just for 6 months. Tapos may mga pinapakita po siyang litrato na si Mabanta ay talagang close daw sa mga Duterte. Ano pong tugon niyo doon? Palagay ko, si Franco po, maraming kaibigan yan. Parehong presidente, Presidente Duterte, Presidente Marcos, parehong naging kaibigan yan. Pero personally, ang alam ko, mas close siya sa mga Marcoses kaysa sa presidente. Hindi niya direktang, yung closeness, kumbaga, wala ron sa level ng closeness nila si Presidente Marcos at si Franco Mabanta na talagang parang papapartihan mo, pamilya, kilalang anak, kilalang, yung kilala na hindi lang acquaintances pero yung friendship. Whether or not he worked for him for 6 months, 8 months, it's irrelevant or hindi siya connected kung gaano sila maging magkaibigan. Yun po ang point ko doon. And si Oo. Franco po ay isang social media and media practitioner na PR
parang ganun siya eh. Mm, Pag may mm. problema ka sa PR, sira-sira ang pangalan mo, gusto mong magpatay sunog, pwede ka lumapit sa kanya. Meron siyang ganung talento. Okay. And or kung gusto mo naman pa-build up, kunyari ikaw ay isang kumpanya or politiko, gusto mo pa-build up, yun po ang mga expertise ni Franco sa sa social media. And media kasi has naman network sa media. So, Um, so Mr. yes, sir. Belhica, Sir Greco, yang iyong pagsasabi kung ano ang trabaho ni Ginoong Mabanta ay nangangahulugan na hindi siya journalist. Hindi ko alam kung journalist ang tawag doon. Pero pagkakakilala ko po sa kanya, Mhm. he has that ability. No, just to clarify lang para mas maliwanag kasi ang journalist hindi ka pwedeng maging PR nino man. Hindi ka pwedeng kumbaga sabi mo nga pabanguhin ang pangalan nito, tulungan siya sa kanyang krisis, hindi trabaho ng journalist 'yon, sir. As we all know, di po ba? So, just to clarify lang, PR siya, PR, pero hindi siya journalist. I would agree doon, Sir Ted, na yun po ang trabaho niya. Hindi lang po talaga ako familiar yun sa technical details ng isang journalist. Opo, opo. Kasi, well anyway, yun lang po para lang natin maiklaro po itong isyong ito bago po ang ating ilang pang katanungan. Go ahead, Oo. Cha, please. Yes, sir. Balikan ko lang yung sinagot niyo po kanina. Tama po ba yung pagkakarinig ko, sir? You said na mas close pa rin talaga si Franco sa mga Marcoses at hindi sa mga Duterte. Tama po ba yun? Personal knowledge ko po yan, ma'am. And Opo. si Franco naman po, maraming kaibigan talaga yan, hindi lang presidente, mga senador, mga congressman. Marami yung kaibigan yan. Because ganun siya, very outspoken, outgoing. Ganun po siya eh. So marami po siyang kaibigan. And he's really, alam ko, he's been into political circle from 2016, I guess. Yun ang alam ko. Yun lang po ang alam ko. Oo. Sir, Pero nung panahon pa ni Pangulong Duterte, nandun na siya sa circle na yun. Sige po. May mga photos po kasi circulating online and even like parang mga post na close daw itong si Franco sa ilan sa mga Duterte, kay Baste Duterte. May friendship daw sila. But anyway, sir, balikan na lang po natin itong issue na ito. May mga nagsasabi din po kasi na baka daw po kaya ganito kalaki yung media coverage na humahawak po o nagko-cover nitong issue with Franco Mabanta and PGMN because we're talking about extortion na ang halaga napakalaki, 300 to 350 million pesos. There are media personalities involved at ang involved din po dating Speaker of the House. Ano pong tugon nyo doon? Well, yun nga po sinasabi ko, maaari naman. It's because of the dating speak. Ang gandang kwento kasi, ma'am, ini-extortan ng 350 million ang dating speaker. Pwede nga akong ganon. Pero still, para to be, gaya sasabi ko, ang pumirma, unang-una lumabas yung affidavit na ibinigay sa NBI, hindi naman si speaker ang nakapirma si Nocum. So, paano naging speaker? Papatunayan pa ho nila sa judge yun na si speaker talaga inaabala. Si Nocum ang pinahintulutan ng speaker para mag-file in his behalf. Kasi ang normal po na proseso sa NBI, kung ikaw na arkabyado, ikaw mag-file. In this case, hindi. So bakit? That is a question. They have to prove it in court na talaga si Speaker Martin ang kinikikilan. Pangalawa, hindi pa naman po lumalabas yung mga ebidensya ng NBI na talagang in-extort si Martin. Hindi ko sinasabing hindi siya in-extort, pero sinasabi ko, hindi pa lumalabas ang mga ebidensya. Hindi pa natin nakikita. We have to see. That money could have been for any other purpose. We don't know. That could be for extortion. That could be not for extortion. We don't know. So, pero yung pintura sa media, extortion na talaga. So, it was a big story. That's my point. But then, to hold that much attention, sabi ng iba, dahil daw sa parating na impeachment, is questionable sa akin. I mean, makuna ka ng half a day ng media, social media, mabigat na yon. Pero kung hindi ka naman somebody in office, in government, hindi ka naman bilyonaryo, hindi ka naman sikat na tao, isang buong araw, ikaw lang ang laman, tapos
hanggang ngayon meron pa rin traces ang pinag-uusapan about you. And kahapon, naglabas si Franco ng statement niya. Sinasabi niya doon na that money was for another purpose, para hinihingan siya ng tulong tungkol doon sa isang kumpanya that he was refusing but pinilit ang pinilit. Yun po ang sinasabi ko, now you have to prove these things in court. Diba? It's NBI's evidence against Franco's Opo. evidence. Opo. Well, totoo naman ano po, Sir Greco, na sa mata ng batas, no, ay ikaw ay dapat ituring na inosente until proven otherwise by a competent court, no? Klaro ho naman 'yon, wala akong debate doon. So ito hong inyong kaibigan na si Mr. Franco Mabanta, meron ba siya ba inyo na nakausap right after the incident, sir? Hindi pa ho eh. Wala pa ho. Hindi pa ho kami nakapag-usap dahil nakalabas siya Saturday. And hindi pa ho kami nakapag-usap. Hindi ko alam Opo. how I can reach him eh. Dahil ang alam ko, ang cellphone niya hawak ng NBI. And no, wala pa po. Opo. Kaya ko ho natanong yan kasi nga kung ano ho ang balak ng kanilang kampo. Kasi kami po ay nag-reach out na sa kanyang abogado at pati dito sa itong isang CJ Hero para din mga po sa panayam at kami nga po ay natutuwa na kayo po pumayag, no? Hindi ko lang alam nga kung if you can speak on behalf of itong inyong network na ito, Sir Greco. Hindi po, Sir Ted, hindi po. I cannot speak for TGMN. Okay, Sir, sige po. sa akin linawin ko lang po. Kung talaga nagkaroon ng pangingikil, edi let the law take its own course. Pero let Franco have his day in court to defend himself. Opo, sige Pero nga sa akin, po. ang pangingikil, mali talaga yan. At hindi natin i-condone yan. Pero ganoon din, na sana, yung dun sa nakita niyo yung post ko, sana ang dami-daming mga congressmen na nangihingi sa mga contractor. Sana ganyan din kabagsik ang batas ng ating pamahalaan sa paghuli sa kanila. Dahil yun naman po Opo. ang bottom line nitong issue ko. Opo, yes sir. And kami ho naman ay hindi kami mangingiming sabihin na sa aming pong programa ay naglalaan po kami, patuloy po naglalaan ng panahon dito po sa napakalaking issue ng korupsyon sa ating bayan tungkol po sa flood control scandal. It's on record, ano po, araw-araw po halos na aming diskusyon dito, magsawa na lang sila. Pero again, balikan lang po natin tong kaso nitong si Ginoong Mabanta. Kung hindi niyo pa ho siya nakakausap, inyo ho bang nabasa yung sinasabing complaint affidavit nitong Sinocon? Oo, nabasa ko po. Okay. So yung nga po sinasabi ho ninyo, no, ito ho'y dadaan pa sa masusing investigasyon. Actually, may karagdagang investigasyon bago po tuluyan na magsimula yung pagdinig sa kaso, no? So kung ito po inyong nabasa niyo ho yung kwento nitong Sinocon na una nakatanggap siya ng text message, mensahe supposed to be, pero wala pong sinasabing extortion doon. Ang sinasabi daw pong extortion, nangyari umano doon na po sa tawag. Specific na ho na paghingi nung sinasabing halaga at ang deadline nga po ay May 5. So sa puntong ito, pwede ba hong maging tulay kayo kay Ginoong Mabanta o maging dito po kay Miss CJ Hero na sila mismo makapanayam natin? At sila po makapagpaliwanag nito sa publiko nang sa ganun po, marinig mismo, mabigyan po natin ng sapat na airtime ang inyong kaibigan para ho matanong din po natin kung sakasakali. Pwede po, Sir Ted. I'll do my best. I'll reach out to all of our friends, pati sa kanila. I cannot promise, but natasagot sila, pero I can reach out. Sir, kahit po si Martin, kaibigan ko. So, I'm not being partial to anyone. I'm just saying na yung may kasuhan, tingnan yung ebidensya. Sa korte naman anyway, na-inquest na yan, na-file na po na sa piskalya yan. So, yeah, aabangan ko po ang mga ebidensyang lalabas. Opo, Kung opo. tawag yan, then it's probably an affidavit or kung recorded yung tawag, maririnig po natin doon. Opo, opo. Sabi nga din po ng NBI, kung sila makakakuha nga ng warrant para po buksan itong mga gadgets na ito ng mga taong umano'y nahuli, sa pagkakataong yon sa kwento po ng NBI,
magkakaalaman tayo kung sakasakali. Kasi po kung sakali din po no, na inyong makausap, gusto ho namin din matanong nga kung at that particular time sa Manila Peninsula Hotel, anong ginagawa nila doon at nandun doon siya ho mismo, hango doon sa report ng NBI and then eventually po yung paglilipat nung venue kung saan sila magkikita. Yung pong aming mga katanungan nga sana kung sakasakali mamarapatin po at sila po'y aming makapanayam. Inyo rin po bang nabasa yung pong unang statement ni Mr. Mabanta nung sila po ay nung nabalita nga ang sinasabing arrest sa kanila? Di ba meron Yung siyang statement? innocent, Oo, yung para, set up ito. oo, parang nabasa ko po yun. Opo, opo. At doon po kasi nga may sinasabi siya na meron na daw hong pagbabanta na tinanggap sila and then kapag may nangyari sa kanila, oo, kaya siya po ay nag-instruct na nga na ilabas kaagad yung sinasabi po na 90 minutes na umano ay expose ng PGMN laban daw kay Martin Romualdez. Yan po yung inyo rin nabasa. Opo, at napanood ko kahapon ng hanggang 60 minutes yung video. Hindi ko natapos. I'll finish it today. Okay. Mukha po yatang halos 2 oras yung sinasabi po na video na ito. So, hindi niya pa po ito natapos. Hindi pa natapos. Opo, yes sir, kasi nga mahaba-haba and you really have to give it more, attention and time para po ito maunawaan. Pero sa inyo hong napanood, ano ba ang smoking gun doon, kung meron man? Wala pa ako nakikita smoking gun eh. Sa totoo lang. Parang it's siguro 60 minutes na po natapos ko. Mhm. Parang it was just a compilation of, it was a clear compilation of what happened basically. Parang nanggaling lahat sa news, mga tao nagsalita. Mhm. It's basically that. Wala pa ako nakita na hindi ko pa alam Okay. or Opo. hindi pa alam ng publiko Opo. dun sa napanood ko 60 minutes. Okay, sige po. So siguro nga at least no, we can give everyone the chance to watch the video, mahaba-haba po ito, and then yung nga po din ang ating pong hinahanap dito yung sinasabi na ano ba ang binabanggit na expose. So siguro ho sa lahat sa atin, panoorin po muna natin and we judge no for ourselves kung yun ho bang laman nito ay talaga ho naman bang sabi nga po karimari-marim na maari pong magdiin sa isang individual o kanya pong pamilya sa skandalong ito ng korupsyon sa paggamit sa pondo ng bayan. So meantime po, habang hindi pa ho natin napapanood yan at wala pa ho tayong komento ano ho, para po sa pag-analisa kung ano ho talagang tinutumbok ng sinasabing expose, ano po muna ang inyong mensahe sa lahat na nanonood sa atin na ngayon po ay may duda, hindi ho natin maialis yan, sa inyo pong network at maging dito po sa mga tao na isinasangkot dito sa umano po ay kasong extortion. Go ahead, sir. Let's stick to the truth. Yun lamang po ang aking gusto sabihin sa ating mga kabayan. At kung sino nagkamali, then let the law take its course. If it was PGMN, nag-extort, then let them suffer the consequences. Kung wala namang extortion na nangyari, edi, walang nangyari extortion. Pero ang bottom line po lahat nito, mga kababayan, ay yung issue natin sa korupsyon. Grabe yung flood control nangyari. Siguro, if one thing na napakaganda na panood ko sa 60 minutes na partial pala natapos ko, yung naipaliwanag ni Hero ng maliwanag, yung napaka-complicated na issue ng budget. So, yun. Pag napanood niyo po yun, makikita niyo na grabe naman pala ang ginawa talaga ng Kongreso sa pera ng taong bayan, kung paano nila marahil winaldas, mga pinalaki nila yung kanilang mga pondo para magkaroon sila ng leeway and freedom to discretionally spend money kahit bawal na po. Talaga makikita nyo na meron talagang problema sa korupsyon at meron tayong kailangang baguhin sa sistema. I think in the end, yun po ang ating lahat na gusto mangyari regardless kung anong partido mo, kung ano ang paniniwala mo, pero paano ginagastos ang ating pera na nagiging open for corruption sa mga politiko, legislators, congressmen and senators and whatever, ay Opo. kailangan po nating mapigil. I still maintain na kailangan
lumabas ang katotohanan at maparusahan kung sino maparusahan at ang pera ng bayan hindi tumawagas. Sige po. Salamat po na marami sa inyo pong pagbibigay po ng panahon sa aming programa, sir. Kami po ay nagagalak nga na meron pong isang taga-PGMN na pumayag po sa panayam na ito. Kami po ay umaasa ho na kayo maging tulay namin para makapanayam mismo si Mr. Mabanta at ang ilang pa pong inaakusahan sa kasong ito. Salamat, sir. Thank you, Sir Ted and Ma'am Shah, and everyone. Salamat po. God bless the Philippines. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.